Ayan mga kababayan, dito na naman tayo sa mga Quezon Bridge mga kababayan. Kung nyo nakikita. At alamin natin dito ang ganap dito sa may Quezon Bridge at dito sa may Esplanade na ginagawa ng gobyerno. Yan, kung ano na po ba ang nangyayari dito sa proyekto na Esplanade. Mga bayan, ayan, kung inyo nakikita mga bayan, ang dito sa baba ay talagang ano na, oh, uy, ibon, oh, may lumapo na ibon. Ayan, oh. Yan, may ano na dito, may nakalagay na dito para sa ganon malagyan ito ng baluster, mabuhusan mga bayan. Yan, ando ng ibon sa may ano, baluster, oh. Andito ngayon mga bayan, ano, at inyo nakikita ay same as usual sa ngayon. At doon ay doon, mga workers natin. Yan, inaayos na po nila doon at yung ano doon, yung mga I-beam na nandoon, yung tulay. Ayan, o, sa ilalim ng tulay. At yung mga tinatayo ng mga informal settler ng bahay nila ay talagang binoboldos na o tinatambakan ng mga bayan. Ayan, dito tayo sa kabila naman kung ano po ang nagiging ganap. Kahapon ay nasa ilalim tayo kahapon, ano, kaya ngayon dito na naman tayo sa ibabaw. Ayan mga bayan, ano, dito na naman tayo sa may Arroceros area mga bayan. Ayan, at kung nyo nakikita ay wala na ganong mga gumagawa dito. Ayan, isa-isa lang o pangilan-ngilan na lang gagawa dito kasi ayan, oh, yung sa dulo. Ayan, dahil po sa ito ay kompleto na, no. Yan, ang ano na lang dito mga bayan ay yung pinapakinis o kung ano-ano pa dyan o pinupinturahan. Yan, basta dito ay ready na to mga bayan sa pailaw, ano, dahil nakaano na po ito. Ang dito lang sa ilalim ng tulay ang hindi pa kasi lalagyan pa lang ng baluster mga bayan. At ayan, nakaporma na po yung lagayan ng seating ng baluster, o kung saan yung baluster nakapatong, ano. Ayan, oh. Tapos ito mga bayan ay flood control pala ata ito, oh. At mamaya ipapakita ko sa inyo na talagang bubulwak po yan.
Pero ano na lang siguro. Yan, ipapakita ko na lang sa inyo yung ano na yan na bumubulwak ang tubig. Diyan sa may pasilidad na yan. Yan, hindi naman tayo nakapunta dyan, pero dahil po sa may tubig na bumubulwak dyan, ibig sabihin yan ang isa sa mga flood control, ano. Ayan, at sa ngayon ay hindi masyadong maulan, umaambon-ambon lang. Ayan mga bayan, yung Ayala Bridge mga bayan, na kung saan ay dyan po malapit ang nagkakagulo o yung kaguluhan, ano. Dito ang alam po Mindula dito eh. Ang mga rallyista ng mga Maisuga rally mga bayan, dito galing sa may Liwasang Bonifacio, dumaan po sila dito sa may Quezon Bridge nito at pumunta po sila ng Ricto. Diyan, pagbaba ng ano na yan, Quiapo po yan. Tapos Ricto na, no? Dito ibig sabihin yung ano na siya, yung galing dito sa may Santa Cruz, yan Ricto, pag ganon. Tapos papunta na doon. At doon sila naghasik ng lagi mga bayan, ng naninira ng mga pasilidad o naninira ng mga traffic light, nagransak ng Sogo Hotel. Yan, ano pa ba ang kinalaman ng Sogo Hotel sa kanila? Pati yung mga traffic light na yun, yung mga ilaw o kung ano-ano pang mga pinaninira nila, ano po ba ang kinalaman doon? Pati yung motor, ano po ba ang kinalaman doon? Yun po ay hudyat po ng may nag-utos sa kanila na manggulo talaga, na talagang gagawin ay manggulo. May mga nag-uutos po yun sa kanila at yun po ang mga talagang plano nila na manggulo. Kaya yung mga yon, binayaran po yon. At sa hanay po yon ng mga DDS na bilong o sa hanay ng mga DDS galing. Yan. Kaya dapat imbestigahan talaga si Chavit Singson kasi siya ang may kakayanan na gagawa ng ganun eh. Sa totoo lang, at ang mga kabataan ang ginamit para matakpan po yung ginagawa niyang mga flood control din doon sa Ilocos, Ilocos region. Kaya ayaw niya kay PBBM dahil mabulgar po ang mga sekreto o baho nila. Lahat po ng mga politiko na sangkot sa flood control mga bayan, na sa mga anomalyang flood control, ay malamang nakikisali po sa BBM resign. Kaya yung mga DDS mga bayan, yun po yun, doon po sila sumasali para sa ganon ay mapabagsak po ang pamalaan at mapabagsak po si PBBM para mawala po yung issue ng flood control. Kaya binupo siya doon sa rally dahil po sa alam naman ng taong bayan na siya ay isa sa mga korap at nakinabang sa mga flood control doon sa kanyang rehiyon, no? At nagre-react ngayon si Pulong Duterte, bakit daw imbestigahan yung Davao na flood control, o bakit imbestigahan siya na wala namang daw nagrereklamo. Aba, walang nagrereklamo. Ano naman po yung mga baha sa Davao? At ano po ba ang hinanaing ng mga tao? Di ba reklamo din yon? At sagutin lang naman niya kung saan napunta yung 51 billion, Mahirap bang sagutin yon? Parang katulad din sila ni Sara na takot sumagot sa at magpaliwanag dahil hindi sila makakasagot dahil wala po silang maipapaliwanag. Yun talagang katotohanan.
Ayan, at ito po ang pinaka-latest update dito sa may Ilog Pasig Esplanade mga bayan, ano. Kahit na maulan, mabagyo ay nag-update tayo dito basta wala lang baha, no. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, at don't forget like and subscribe sa hindi pa po nakapag-like at sa hindi pa po nakapag-subscribe. Yan, i-click nyo po ang like button, i-click nyo rin po ang subscribe. Yan, i-click nyo rin po ang notification bell, all nyo na, para ma-notify agad kayo tuwing ako ay mag-update at mag-live dito sa may Ilog Pasig, sa lahat-lahat ng i-update ko dito. Ayan, maraming salamat. Yan, pasensya na po sa sa pananalita at sa nabubulol-bulol na. Ayan, maraming salamat, and God bless po sa inyong lahat, and God bless po Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng Pilipino sa mga sulok ng mundo. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Ayan, ang importante mga kababayan ay mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon o sangkot sa flood control. Yan, ang importante ay yung mahalaga. Mabuhay ang bagong Pilipinas.